Good morning. Wala pa pala tayong yeah. Good morning, good morning. Okay, bago tayo mag-umpisa, good morning sa inyo. Okay, ito po yung ating day 9 of 22 para sa ating OSHA construction. At ang pag-uusapan po natin ay excavation and trenching. Shout out sa mga mababait na nilalang. Shout out po. Magandang morning. Shout out po kay Melody Boringot, ang model ng Jack Orense ng Yume Clothing Company, ang Born Hustler. Shout out po sa inyo. Shout out po sa Batanggenyo shirt, diba? Shout out po sa Lowbreaker. Shout out po sa High Minds Clothing. Shout out po sa Discreet Clothing, yan, sa Batangas. Sa Bigfoot Clothing, shout out po sa inyo. Shout out po sa Tribe. Shout out po sa mga original Pinoy, di ba, na merchandise. Egocentric, shout out po. Own Trap, Prodigy. Yan, yung mga yung mga tawag dito, yung mga negosyante na bumubuhay sa ating ekonomiya. Suportahan po natin sila, yung mga local manufacturers po, yung mga gawang Pinoy by original Filipino made, para matulungan natin sila at matulungan din nila yung bansa, matulungan din nila tayo. Tsaka magaganda po yung mga product nila, magaganda yung mga nila, magaganda yung kanilang mga produkto, yung mga short, mga materialis nila, mahuhusay, diba? Hindi naman imo-model ni Melody Boringot yan kung hindi mahuhusay yung mga yan, diba? Shoutout po sa ating mga bisita, Maraming salamat po sa pagpasok. Shoutout Elmer Jonas Mangas. Shoutout John Ray Akulam. Shoutout John Paul. Maraming salamat po sa pagpasok. Magandang umaga po sa inyo, Elmer Jonas Mangas. Diba? Mamaya po mag-start tayo 9:15. Usual, mainit pa rin, Shoutout po muna sa ating mga kaibigan, sa mga followers natin dyan sa Facebook. Maraming salamat po sa pag-follow. Maraming salamat din po sa mga nag-subscribe sa YouTube channel natin. 700 na po tayong mahigit. Konti na lang, aabot na tayo sa 1,000 na kota. Kaya kung meron po kayong mga kaibigan, mga kakilala na gustong matuto pa sa safety o magkaroon ng dagdag na impormasyon, pag-subscribing nyo lang po sa ating YouTube channel, mga kasama. Malaking tulong po sa atin yun. Diba? Watch, view, share, like, comment, ring ng bell, notification bell. Diba? Jans Basmayor, shoutout po. Rico Bellarmino, shoutout po. So tatapusin po natin, pipilitin natin matapos yung day 22, yung ating buong OSHA construction. 22 modules po kasi siya, so pipilitin po natin siyang tapusin. Hanggat kaya, hanggat may pagkakataon pa, titirahin bago tayo lumipat naman sa ibang usapin, di ba? Ano ba yung magandang usapin? Jans Basmayor, magandang umaga po. Ryan Dave Olayan, Johan siya pala, shoutout. Ano ba magandang usapin susunod natin dito sa OSHA pag natapos natin? Madaming training modules dyan madaming training So, kung hindi tayo pagagalitan, kung hindi tayo malalagay sa alanganin, pwede din nating i-discuss yung nilalaman ng Bosch, COSH, at LCM, di ba?
kung hindi tayo mapapagalitan. Pero magpapaalam muna tayo kung pwede natin tirahin dito. Pero siguro pwede naman kasi wala naman certification na ibibigay diba? Para at least, diba, may advanced knowledge na yung mga kasama natin na gustong pasukin yung trabaho ng isang safety. Rico Bellarmino Dawis, good day daw. And salute sa'yo, sir. Shoutout po. Magandang umaga. Salamat po. Hahanap tayo ng paraan para mapag-aralan pa natin yung iba't ibang aralin na dapat malaman ng isang safety officer. Diba? Shoutout po sa aking tiyahin, kay Vic Soto ng Poblasyon, kay Channel Lebe. Diba? Kay Ate Linda, kay Ate Bubong, sa pamilya ni Ate Ubeng, kay Kuya Tinoy, di ba? Magandang umaga po sa inyo, sa mga taga-poblasyon, sa Baliwag, sa mayor ng Baliwag, kay Mayor Perdi, kay number 1 konsehal. Number 1 siya kasi para sa akin, kasi mahusay siya, si Captain Barbel. Kay Pongkay, shoutout sa'yo. At puntahan nyo yung kainan ni Pongkay dyan sa may Calderon yata, sa may Subic. Sarap ng mga luto dyan. Tapos kung meron kayo ipapagawang motor, dyan sa may Sabang, kay paring Jordan Pleno. Ang husay nung gumagawa niya, tsaka quality mga materyales. Diba? Kung sa training naman, ay syempre, SMVP. Kay Utola Crambel Mariano. International trainings, kay Romel Magdaong. Diba? Yan yung mga tropa na sinusuportahan natin. Kasi pag magkakaibigan kayo, pag mga magkatropa kayo, suportahan ang labanan. Hindi sulutan, hindi siraan, hindi anuhan, hindi inggitan. Kailangan suportahan natin ang bawat isa. Diba? Kasi sino ba magtutulong-tulungan? Tayo-tayo lang din naman. Diba? Yung mga trainings natin, kailangan dun sa mga husay na training natin kukuhanin. Shoutout kay Manny, kay Winkle Gineta, kay Mark Gab Tinoklap, kay Rico Bellarmino Dawis, kay JR Reyes, kay Joben Banco Watamban, kay Gary Galorport, Olan Prince, kay Utol Tina, shoutout sa'yo, kay Cristina Escorial Rodriguez, Helbert Montejo, shoutout, Jennifer Elston, shoutout po, Neil Samson, Barakong Bombay, shoutout, Robbie Alan Gareño Cartagena, shoutout po. Diba? Shoutout po sa atin lahat, sa aking may bahay, kay Pe, sa anak ko, kay Christian, kay Christine, kay Crystal, kay Rain, kay Prince, sa mga kapitbahay namin dyan sa Poblasyon, sa Bustos, kay Bonnie, kay pare Michael, sa Alejandro family, shoutout po sa inyo, at kay pare Humberto, no? Kay James Santos, sa kumpare kong mabait, diba? Kay Ruel Cabrera sa Cabrera family, shoutout po sa inyo. Sa mga taga Batangas, sa mga Acro, sa mga Taogama, shoutout po sa inyo. Belated happy anniversary daw, happy anniversary. Shoutout po sa inyo lahat yan, mga kapatid. Mabuhay po kayo. Mabuhay kayo hanggat gusto ninyo, sabi nga, diba? Elmer Jonas Mangas, magandang umaga, sir. God bless. John Ray, shoutout. Joriel Gutierrez Mesa, John Paul, shoutout po. Elmer Hilario Tibayan, Jans Pasmayor, shoutout. Rico Bellarmino Dawis, shoutout sa inyo, magandang umaga, sir. John Ray, shoutout. Ryan Dave Oyaham, Rico Bellarmino Dawis, Sir Carlo Ubar, shoutout po, magandang umaga po sa inyo. Labilito Sagdalan, shoutout po. Good morning sa inyo. Good morning, Toltina. John Paul, good day, sabi ni John Paul. Good day, Sir Renante Castelo. Hopefully soon magkita tayo sa Pinas. Ingat dyan, sir. Oo nga, sana nga po. At pero sure next year pa ang uwi. Next year pa po makakauwi talaga At mahirap bumiyahe sa ngayon. So, paki-share na lang po yung live natin, At maganda po yung topic natin ngayon. Yung pag-uusapan natin ay excavation and trenching. Bagay na bagay po ito sa mga safety natin na nasa construction.
no? Ito po yung pag-uusapan natin ngayon. Kapag ka po ang project ninyo ay grassroots project, papapakinabangan nyo po ito. Pag sinabi natin grassroots project, ito po yung project na lupa pa lang, bakanting lote, wala pang kahit anong nakatayo. Yan po ang ibig sabihin ng grassroots project. So, ibig sabihin kayo yung babasal dyan. Di ba? So, syempre, pag binasal yan, hukayan yan, di ba? Pagkatapos ng mga sipat-sipat, boso-boso, silip-silip na ganyan, maglalagay tayo ng ano dyan, layout, di ba? Pag nag-layout yan, hukay-hukay na yan. So, ngayon, magandang pag-usapan, ano ba ang kahalagahan ng ating kaalaman tungkol sa excavation and trenching. Mahalagang malaman natin to para alam natin kung ano yung proteksyon na ibibigay natin, di ba? Sa mga tao na nagtatrabaho dito. So, paki-share na lang po, paki-share na lang po yung live natin para malaman ng iba na mag-start na po tayo maya-maya. 9:20 po, i-start na tayo. Shoutout po sa kapatid ko kay Roque Castelo, the Lion Eater, kay Raquel, the TikTokers, sa kanyang mga anak, kay John Dale, kay Mark, kay Princess, diba? Kay Jo Marie, sa anak ni Kuya Onad, kay Ronaldo Castelo, the manager model, diba? Shout out sa inyong lahat dyan, kay Lanika, kay Paula, sa mga apo, pamangkin, pinsan ko, shout out po sa inyo, sa lahat ng kamag-anak, kaibigan ko, shout out sa inyo. OSHP Parma Urma, shout out po. Inuubos ko na yung shout out para mamaya wala na tayong shout out, dire-diretso tayo, di ba? Sabi ni Ado Pruel Arsenio, siya, salute Sir Renan. Salamat po, salute din po sa inyo, sir. Magandang umaga. Meron akong binabalak mga kasama eh. Yung bang pag-uwi, di ba, pag-uwi ko, mag-aaya ako. Kung sino lang naman ang may gusto, wala namang pilitan yun. Shishi, shout out po ang ating isa sa pinakamalupit at magandang safety officer dyan sa Pilipinas. Shishi. Agay yung mga taga Batangas, pagkagagandang nila lang, di ba? Pamilya Roque ng Batangas, shout out po sa inyo. So yun nga pa mga kasama, no, ang pinaplano ko pag uwi ko sana, kung gusto lang naman, kung sino lang ang may gusto, ako po yung magi-schedule ng 1 linggo, no? Okay naman sir, okay naman po. Sabi ni Sir Carlo Ban, good morning Boss Renan, kamusta po? Okay naman sir, salamat po sa pangangumusta. Arman Mangampo Castillo, shoutout po. Salamat sa pag-share ng ating live. Paki-share na lang po, paki-share na lang. Paki-share, share. Yun nga po, pag uwi ko, ang bala ko is bibigay ako ng 1 linggo, 1 week of my time, magkakandak po tayo ng training. Libre lang po yun. Pero, syempre, kanya-kanya ng gastos. Pagkain mo, di ba? Kakandak tayo ng pre-mentorship within a week. 1 week po yan, pre-mentorship. Libre po yan. Wala po kayong babayaran sa akin. Maliban lang siguro maghahanap tayo ng pwesto kung saan tayo pwedeng mag-conduct ng 1 week na pagtuturuan natin, kasi pwede naman sa amin, kaya lang malayo yung bahay namin kasi. Pero pwede naman sa Baliwag, marami namang pwesto na nauupahan dyan. Ngayon, yun lang, mag-share lang tayo ng pambayad dun sa pwesto, tsaka kanya-kanya ng biling pagkain, di ba? Yun lang ang gagastusin ninyo. 1 week yan. Mas maganda kasi, mas favorable ako kapag yung actual yung face to face. Pero siguro naman by that time next year, August or September, wala na tayong COVID nun, no? Kaya pwede na. Kasi pagka Zoom, pwede sana sa Zoom, kaya lang yung mga actual kasi mahirap ituro dyan 'di ba?
Kasi pag ako magtuturo, dadalhin ko kayo sa isang construction site o dun sa mga lugar na sa mga tropa, kunya sa mga talyer, sa mga may ginagawang bahay, pupunta tayo doon, makikigulo tayo ro, papraktisin natin yung pagiging safety ninyo, di ba? Yun nga, Mr. Sir Carol Lauban, hindi natin sigurado pa, pwede tayo mag-issue ng certificate natin under sa Triple C at saka sa EPCOSH, pero ang focus ko kasi dyan is yung knowledge yung knowledge sharing kahit walang certificate, at least 'di ba nagkaroon ka na enhance yung knowledge mo pagdating sa duties and responsibilities na isang safety. So yun yung bala ko talaga dun Pero malalaman po natin kung anong magandang gawin. 'Di ba? At may nagtanong po kasi sa akin kahapon, may nag-message sa akin, ano daw ba yung aking palagay tungkol dun sa mga training center na nagbibigay ng training na hindi naman approved ni Dole. Ngayon, yung mga training center po na nagbibigay ng Bosch, Kosh, LCM ng walang approval o walang certifications galing kay Dole para makapag-conduct sila, syempre bawal, 'di ba? Kasi hindi naman makikredit yung certificates nyo kapag kukuha kayo sa training center na hindi naman authorized ni Dole para mag-conduct ng Bosch, Kosh or LCM o yung mga authorized or yung mga mandatory trainings na binibigyan na hinahanap ni Dole. Pero kung ito naman po ay mga modular trainings ang ibinibigay at hindi naman itong Bosch, Kosh, LCM, I think wala pong problema as long as itong training center na ito is legal na negosyo. May permit sila, may DTI sila, di ba? Kasi ang sinasabi po, correct me if I'm wrong mga kasama, ang pagkakaintindi ko, ang mandatory requirements training ni Dole is Bosch, Kosh, di ba? O sige, sama natin LCM. Pero yung technical trainings, wala akong nakita na technical na kailangan kapag technical trainings or yung modular trainings ibibigay mo, kailangan may approval pa ni Dole yung training center. Correct me if I'm wrong, pero parang yun ang tingin ko dun yun ang pagkakaintindi ko. Rochelle Flores Perez, shoutout po. Ileto Santiago, shoutout po. Oy, sir, magandang morning. Isa sa pinaka mahusay na pulis sa Baliwag, yan si Sir Topper. At ang kapatid niya si paring Michael Santiago ay isa rin sa pinaka mahusay na sundalo. At si Happy Mamerto po, ayun, isa sa pinaka mahusay na mamamayan din dun sa amin. Sumalangit ng wapo ang kanyang kaluluwa. Ayun, condolence po. At yun nga po sa training natin, Ngayon kahapon may nagtanong sa akin, ano daw ba ang pagkakaiba ng security guard sa safety officer? Barakong Bombay, shout out. From Batangas City, sabi niya, good afternoon boss. So, sa security guard po, iba ang duties and responsibilities ng isang security guard at iba ang duties and responsibilities ng isang safety officer. Most of the time, pag nasa site tayo, under ng safety ang mga security. Kasama kasi yan sa ating sa may HSSE, Health, Safety, Security, and Environment. Diba? So, under ni safety, si security. Ngayon, with regard sa duties and responsibilities, malawak po ang duties and responsibilities ng isang safety. Most of the time, ang duty po ng isang security guard, stationary, dito lang siya. Bantayan mo yung area, tapos, di ba? Sa safety po, magbibigay ka ng recommendation, magbibigay ka ng justification, maghahanap ka ng observation, gagawa ka ng mga reports, procedures, and plans. Di ba? Marami po ang pagkakaiba. Malaki po ang pagkakaiba ng duties and responsibilities ng safety sa security. So, Mary Jane Santos, shoutout po. 9:23 na pala. So, umpisa na tayo mga kasama. Paki-share na lang po yung live natin. Paki-share na lang po yung live natin at tayo ay mag-uumpisa na. So, ano daw ba yung ating tinatawag na
yung tinatawag nating excavation. So, yung iba, definition nila, excavation means a dug out area of ground and include a deep foundation, excavation, trench, tunnel, shaft. Yun, excavation nila, definition. Well, pag sa OSHA mo naman tinanong, ang excavation, iba ang definition niya. Sabi ni Mary Jane, good afternoon daw, Serenity Castelo from Clark Angeles City, Pampanga. Shoutout po, Mary Jane Santos. Ingat po kayo dyan, ano? So, pag sinabi nating excavation, it's a man-made cut or cavity depressions, di ba? Yun ang sinasabi ng iba. O definition nila. Ngayon, ano ba talaga? Para sa inyo, ano ba yung definition excavation? Ano yung pagkakalam nyo sa excavation? Kasi ako ang pagkakalam ko sa excavation, basta kumuha ka ng kahit isang kutsara, excavation na yan. Diba? Excavation is a man-made cavity removal, diba? Yun. Ngayon, ilan ba yung klase ng excavation natin? Ilan daw ang klase ng excavation ba? Any volunteer na sasagot, ilan ang klase ng excavation? Sagot po kayo, huwag kayo mahiya. Sa atin to, usapan natin to. Diba? Ito ay sinisimulan natin para sa atin lahat. Ngayon, gusto ko din po malaman syempre yung inyong pananaw tungkol sa mga usapin natin. So, ilan po ba ang klase ng excavation? Ang excavation ay pagtanggal ng lupa. Sabihin natin, no? Ngayon, ilang klase ba yung excavation? So, may dalawa po tayong klase ng excavation. Ito yung tinatawag nating open excavation or bulk excavation, open or bulk excavation, at isa po, yung trench. No? Yan, tama. Sabi ni John Ray Akulam, meron dalawang klase ng excavation. Yes, meron po dalawang klase ng excavation. Ito nga po yung bulk or open excavation at yung trench na tinatawag. Now, ano ang pagkakaiba po ng trench sa open or bulk excavation? Okay. Ang open excavation po, an open excavation means excavation in which the width is greater than the depth and the measure of the bottom. Now, yung trench naman means an excavation that is deeper than it is width. Sabi nga, ang open or bulk excavation, wala siyang sukat. Walang lalim. Diba? Malaki ito. Unlike ang trench, may specific may specific characteristic siya na mas malalim kesa sa lapad. Gaya halimbawa ng mga kanal, di ba? Yung mga tosang. Yan. Yan po ay trench. Ngayon, ito namang open excavation o yung bulk excavation, pwedeng magmula sa isang pala hanggang sa isang basement ng parking area o ng mall o ng building o ng kahit na ano. Ngayon, pagka may excavation tayo, ano ba yung hazard na meron dito? Ngayon sa excavation po, may mga sumusunod na hazards, ano? Ilan dito yung asphyxiation due to lack of oxygen, especially kapag ang excavation natin ay pumapasok na sa confined space, sa kategory ng confined space. Ngayon, pagka nasa mga planta tayo, meron tayong inhalation of toxic chemicals. Diba? Toxic gases, ganyan. Pwede din pumasok dyan ang fire. Pwede pumasok dyan ang moving machineries. Pwede pumasok dyan yung accidental severing of underground utilities. Pero ano ba yung pinaka number one na hazard dyan? Pinaka number one na hazard dyan, sabi nga ni Sir John Paul, ay cave-in. Bakit pinaka number one na hazard ang cave-in? Kasi po, dito madalas
Yung mas sinabi natin na asphyxiation due to lack of oxygen, pumapasok lamang to kung ang ating excavation is confined space na o masyado ng malalim. Di ba? Kung ito ay permit required confined space na. James Louis Equinia, shout out. Tapos, inhalation of toxic gases, pumapasok lamang ito kung yung lugar na ginagawaan natin ay nasa planta, mga refinery, petrochemical, yan, pwede mangyari yan. Busy streets, yan, pwede mangyari yan. Fire, pwede mangyari pero bihira. Di ba? May posibilidad. Moving machinery near the edge of the excavation that can cause a collapse, pwedeng mangyari din yan. Pero bihira lang din. Ang kadalasang mangyayari nga dyan is yung cave-in. Bakit po? Kasi po, merong mga excavation na akala natin ligtas. Hindi natin nalalaman na gumuguho na pala yung lupa at bigla na lang po itong guguho sa atin, tatabon. Now, ang cave-in po, walang pasintabi. Bastos yan eh. Bastos ang cave-in, walang pasintabi yan, walang babala. Hindi natin malalaman kung kailan ito mangyayari at kung saan mangyayari, kung paano mangyayari. Basta ito ay guguho na laang bigla, especially kapag wala tayong cave-in protection. Ngayon, kung tayo po ay nagtatrabaho sa excavation, dapat identified natin yung mga hazards na meron. Di ba? Dapat identified natin yung preventive measures na gagamitin natin. Ngayon, paano ba natin ito malalaman? May angry face na naman. Lagi na lang may angry face tsaka smiley. Smiley okay pa, angry face. Bakit lagi may angry face? Bala ka. I love you too. Yun nga, lack of support sa excavation, sabi ni Sir John Paul. Yun nga sir, lack of support sa excavation. Ngayon, bakit nangyayari na nagkakaroon ng lack of support sa excavation? What do we mean by support? Diba? Anong klaseng support ba yung dapat nating ilagay sa excavation? Diba? Ngayon, kung alam natin na merong hazard, may possibility, may risk na magkaroon ng aksidente, ano dapat natin gawin? So, dapat natin gawin is maglagay tayo ng mga preventive measures. Kaya lang, alam ba natin yung mga preventive measures na dapat natin ilagay? Diba? Alam ba natin yung mga pamamaraan na dapat ilagay? Kasi mga kasama, kung mababalitaan po ninyo, marami pong pangyayari na nagkakaroon ng aksidente. At Laila, shoutout po, na yung mga tao na nagtatrabaho ay natatabunan. Meron dyan gumagawa ng pundasyon, may mga tao sa loob. Biglang gumuho yung lupa, natabunan yung mga manggagawa. Merong mga tao na sa mga maliliit na construction na gumagawa ng poso negro. Alam niyo yung poso negro? Yung imbaka ng mga pupo, di ba? Gumuguho yung poso negro. Natatabunan yung mga tao. Bakit nangyayari ito? Jenix Velasco, shoutout po. Nangyayari ito kasi lack of lack of information with regards sa hazards na meron doon sa trabaho na ginagawa nila. Di ba? Ngayon, kung ikaw yung nagpapatrabaho, anong gagawin mo? Di ba? Kasi kung ikaw yung nagpapatrabaho, mga kasama, magpapagawa ka ng bahay, magpapagawa ka ng poso negro, syempre, kasama yan. Magpapahukay ka, maglalagay ka pa ba ng benching? Maglalagay ka ba ng shoring? Maglalagay ka ba ng sloping doon sa poso negro na ginagawa? Siyempre hindi. Sabi ni Sir James Louis Aquinia, shout out daw, Sir Renan. Shout out po, sir. Magandang umaga. Kasi kapag naglagay ka ng ganito, nagpalagay ka ng sloping, ng benching, ng shoring sa poso negro na ginagawa mo, baka yung puhunan mo dun sa bahay, pambili ng materyales, ibayad mo lang sa tao sa paghuhukay nila. Kumbaga, hindi siya advisable. Kaya ang ginagawa ng iba, nagtitipid rekta. Diba? Pero, sinasawalang bahala nila yung kaligtasan ng manggagawa. Diba? Sabi nga, hindi natin kaya kasi gastos. Pero tama ba? Mali po. Kasi nga, dahil sa kagustuhan natin makagawa, bara-barabay na lang, di ba?
Pero may paraan ba para maiwasan ito? Well, meron po mga kasama. Lahat po ng bagay na nakakita natin aksidente o insidente na maaaring mangyari, may paraan para maiwasan. Isang tip po dyan mga kasama, tingnan natin kung anong klaseng lupa yung paghuhukayan. Siyempre, pag maghuhukay ka, matigas ang lupa niyan di ba? Especially pagka bukid. O wag kang magpapagawa ng bahay sa tag-ulan kasi kapag ka maulan, malambot ang lupa. Kapag malambot ang lupa, hinukay mo yan ng malalim, lagpas tao, sabihin natin 10 feet. May chance na gumuho yan. Magpahukay ka, magpagawa ka kapag tag-araw, pagka dry ang lupa, pag matigas, di ba? Kasi nga, merong kanya-kanyang classifications ang soil. Ang lupa may kanya-kanyang klase. So, doon natin titingnan sa klase ng lupa kung ano yung ating magagawang paraan para maiwasan ang mga aksidente at insidente sa excavation o sa trenching, di ba? Now, sinasabi nila, excavation is one of the most hazardous construction operation. Ngayon, sa anong lalim ba ng hukay kadalasang nangyayari ang isang cave-in? O yung pagguho ng lupa papasok sa hinuhukay, sa gaano kalalim kadalasang nangyayari? Si Queenia Joeb, shoutout po. Any idea mga kasama? Any idea kung sa gaano kalalim nagsisimula yung kadalasang pangyayari ng cave-in? Okay. Yung pong cave-in, kadalasang nangyayari yan sa lalim na 5 to 15 feet deep. 5 to 15 feet deep, diyan kadalasang nangyayari yung cave-in. Depende sa klase ng lupa na hinuhukay natin. Ngayon, sinasabi nga, usually there is no warning daw kapag nagkaroon ng cave-in. Diba? Kadalasan talaga, walang babala. Sabi ko nga kanina, bastos ang cave-in. Walang pasintabi iyan. Hindi niya sasabihin na, oy Renante, umalis ka dyan sa loob ng hukay. Guguho na ako. Walang ganun. Walang warning. Kaya, magugulat ka na lang. Natabunan ka na, nabagsakan ka na. At pag nabagsakan ka, kung hindi ka maililigtas o hindi ka maire-rescue ng mas maaga, maaaring ikamatay natin yan. Bakit natin maaaring ikamatay? Kasi po, mga kasama, ang lupa, 1 meter by 1 meter, tumitimbang yan, lalo na kapag kaputik, tumitimbang po ito sa bigat na 1 tonelada. So, imaginein mo, bagsakan ka ng 1,000 kilos. 1,000 kilos nga ba 1 tonelada? Basta bagsakan ka ng 1 tonelada, ano mangyayari sa'yo? Diba? Magkakaroon ka ng internal organ failure. Mapipipi yung lungs mo, hindi ka makakahinga ng maayos, masusuffocate ka, patay, hindi na nakahinga. Diba? So, yun po yung pinakadelikado na nangyayari sa isang excavation, no? Ngayon, sinasabi nga, yung excavation daw, man-made cut cavity, trench, or depression formed by earth removal. Yun yung excavation. Now, ano yung trench? Trench is a narrow excavation. The depth is greater than the width, but not wider than 15 feet. Diba? Ano naman yung shield? Ngayon, meron tayong excavation, meron tayong trench. Diba? Yung dalawang klase ng excavation siya. Ngayon, sinabi na rin natin, yung mga hazards sa excavation. Ngayon, ano ba yung tawag dito sa mga cave-in preventions natin? Paki-share na lang po yung live natin, Paki-share na lang po, pasuyo po. Para po marami sa atin ang makaalam na tayo po ay nagsisimula. Napakaganda ang po ito. Shoutout mula sa aking kumare kay Maring Carmen. Napakagandang usapin po nito mga kasama itong excavation para po sa mga safety natin na nasa construction ito. Kaya as much as possible, kung meron po kayong mga groups o may mga kakilala kayo, i-share nyo po sa kanila para makapasok sila, mapanood nila, magkaroon sila ng dagdag na kaalaman tungkol sa isa sa pinaka-importante at pinaka-delikadong trabaho sa site. Yung excavation nga, no? So, alam na natin ang excavation, alam na natin ang trench, alam na natin kung ano yung mga hazards. Nasabi na rin natin kanina yung tungkol sa shoring, sa sloping, sa benching. Ano ba itong mga ito? Ano ba yung shoring? Ano ba yung
sloping? Ano ba yung shielding? Ano ba yung mga yan? Di ba? May alam ba tayo dyan sa mga yan o alam lang natin sabihin? Kasi narinig natin dito o nabasa natin sa kung saan. Yun yung sinasabi nga po natin na iba po, malaki ang pagkakaiba nung marunong magbasa sa naiintindihan yung binabasa. Madaling sabihin na, uy, excavation yan, may cave-in yan. Ang kailangan dyan, meron tayong shoring. O ano ba yung shoring? Tama ba na ang saan tawag sa kanya is shoring lang? O kailangan natin dyan maglagay ng benching. Ano ba ang benching? Tama ba? Nasabihin natin benching lang? Ito ba ihuhukay lang natin? Ano ba itsura nitong benching na to? Diba? Yun yung sinasabi natin mga kasama. Hindi importante, mahalaga, di ba? Importante, mahalaga eh. Mahalaga, importante na marunong ka magbasa. Pero mahalaga na maintindihan mo kung ano yung binabasa mo. Mahalaga na maunawaan mo kung ano ibig sabihin nito. Hindi pa pwedeng sanay ka lang magbasa. Diba? Kailangan alam mo rin yung ibig sabihin ng binabasa mo. Naiintindihan mo kung ano ito. Now, shield. Yung shield po is a structure able to withstand a cave-in and protect employees. Na pag sinabi nating shield, ito po ay trench box. Ang tawag nila dito ay, yung iba ang tawag is trench box. Yung iba ang tawag nila dito ay shields. Ngayon po sa pag sinabi natin trench box, meron po itong dalawang klase. O may tatlong klase. Meron po itong hydraulic, meron fixed, meron permanent. Kaya po ang tawag dapat natin dito ay shoring system. Diba? Now, meron din po tayong tinatawag na sloping. Ano yung sloping? Ito po, yung paglalagay natin ng pa-slant na ganyan doon sa hukay natin kapag ganyan siya. Pag ganyan, pa-slant siya. Bakit natin ini-slant? Good day, Sir Joan Banco. Sabi niya, good day, sir, mabuhay po kayo. Maraming salamat, sir, mabuhay din po kayo. So, bakit natin ini-slant yung lupa? Kasi po, mga kasama, ginagawa natin yan para maiwasan nga natin yung cave-in. Kasi kapag ka nakadirect yung ganyan yung lupa natin, di ba? May possibility na, bog. Kawawa naman yung nasa loob. Di ba? Tatabunan lang siyang ganyan. So, ini-slant natin yan. Ngayon, meron din naman tayong ginagawa na kung tawagin ay benching. Ano ba yung benching? Yung benching po ay yung pahagdan-hagdan. Pahagdan-hagdan, pabaitang-baitang yan. Ginagawa din natin yan para maiwasan natin yung pagguho o yung cave-in nga din. Pero ginagawa lang muna natin to kapag ka malaki yung area. Unlike sa sa siyudad, pag nasa city ka, gagawa kayo ng condo, sabihin natin. Yung condo ninyo nasa 30 palapag. So, ang lalim ng pundasyon ninyo. May basement pa kayo, di ba? So, kung huhukay ka, sabihin natin huhukay kayo ng 100 meters, 300 plus feet. Laki, lalim. Huwag naman. Sabihin natin mga 30 meters ang lalim nung hukay ninyo. Kaya mo bang maglagay ng shoring? Kaya mo bang maglagay ng sloping? Hindi. Kasi, obligadong tanggalin mo yung ibang building na nakalagay sa paligid ng building na ginagawa ninyo. Kaya mo bang maglagay ng benching? Hindi rin. Bakit? Wala ring space. Obligadong sirain mo yung nakapalibot na building sa gilid ng ginagawa ninyo. So, ano lang yung magagawa natin? Ang magagawa natin lang dyan is shielding o shoring. Diba? Pag sinabi natin shoring system, ito po yung pipe and timber. Meron ding plate at saka yung steel. No? Dinidesign din po ng mga engineer yan. Hindi ko mo sinabi natin na itong ilagay ninyo, ilalagay nyo na. Hindi po. May design pa pong ginagawa yan. May load calculation pa din pong ginagawa yan. Mga civil engineer po, mga licensed na civil engineer, ang gumagawa ng design ng mga yan. Kasi sila nagko-compute ng bigat na kayang dali ng mga shields natin, ng mga protection natin. Ngayon, ano ba yung mga dapat matutunan ng mga safety with regards dito? Alam na natin yung kung anong excavation.
alam na natin kung ano yung dalawang klase ng excavation. Yes? Good morning, Habibi. Still sitting in front. Yes, What? still. I already requested. Two times this AC person came and he went. Yeah, the problem is, they checked it, and the problem is the compressor. Now, the compressor. Whatever it is. I think whatever it is. Now, I already requested. They are still looking. They already give the approval, and they are still waiting for the materials. I think they're searching. They're looking for the materials at the market. So hopefully, inshallah, by today, by tomorrow. But at least open that window. Yeah. Because No, if I'm going to open the window, it will be more hotter because yeah, the wind outside is more hotter than inside. So. let this one open. Yeah. Some pain relief. Yeah, later I will open it. You have pain relief spray in the first aid box. Pain, I don't have. No, right? Yeah, we don't have My any. muscle got- Don't know. What to do? Should I let it open? Yeah, just please close it then. Close it, close it. I will open it later. Thank you. So, pasensya na, no? At tayo ay dinayo ng mga dinosaur dito sa loob ng opisina at may tinanong. So, yun nga. So, pagka meron tayong mga excavation, dapat alam ng safety yung ginagawa niya. Alam na natin kung ano ibig sabihin ng excavation. Alam na natin yung dalawang klase ng excavation. Alam na natin yung mga hazard dito. Alam na natin yung preventive measures. Ano pa ba ang dapat nating malaman? So, dapat malaman natin kung papaano gagawin o i-execute naman yung mga nalaman nating corrective actions, yung mga preventions, shoring system, benching, stooping. Dapat alam natin kung paano i-execute. Hindi natin pwedeng sabihin na alam na namin sir, nasabi mo na. Hindi pwedeng alam nyo lang kasi nasabi ko. Kailangan alam nyo kung paano gawin. Now, paano ba gawin to? Like itong ating shoring, benching, sloping, kailan, saan, at paano ba dapat ginagawa? Diba? Sinasabi nga, protection of employees. Employees should be protected from cave-ins by using an adequately designed protective system. Protective system must be able to resist all expected loads to the system. Diba? Now, requirements for protection systems. A well-designed protective system means a correct design for sloping and benching systems. Correct design or support system, shield system, and other protective systems. Ibig sabihin, i-design nga po ni civil engineer itong mga ito. Hindi pa pwedeng sabihin mo na ito na yon ay maglalagay na sila. Hindi pa pwede. Kasi po, sa safety, tayong mga safety ay magbibigay ng corrective actions o ng recommendations, di ba? Pag nagbigay tayo ng recommendations, sabihin natin, sir, ito dapat ilalagay natin dyan. Maglalagay tayo ng shoring. So, pag sinabi natin shoring, i-design pa ni engineer yan bago tirahin, bago ilagay. Hindi bira ng bira. Sir, dapat meron tayong benching. O, sir, magdi-design siya, no? Magbibigay si engineer, magdi-design si engineer kung kailan o kung gaano dapat layo ng bench natin, ng baitang-baitang na hukay. Kapag sinabi natin na sloping, magdi-design si engineer kung gaano kalayo o kung gaano kalapad dapat yung slope na ilalagay natin. So tayo sa recommendation, sila engineer sa design para pag sa execution na. So sabi ni Sir John Paul, kailan magkakaroon ng deficiency ng oxygen, ilang feet depth and ilang feet wide? Well, depende yan sa location ng pinagagawaan ninyo, sir, no? Pagka kasi sinabi natin na kailan magkakaroon ng deficiency ng oxygen, well, depende nga po sa location mismo ng pinagagawaan. Kapag ka ito naman ay open field, kapag ka tayo ay nasa grassroots project nga, open field, wala namang ibang area o walang building na nakatayo, magkakaroon ka lamang ng oxygen deficiency kapag ka umabot ka ng 15 meters deep. Kasi sa 10 meters mo, pasok ka pa rin ng hangin eh. Diba? Ngayon, kapag ka nasa trench ka, may possibility, especially kapag ka trench yan, tapos 10 meters na yung lalim mo, nasa 30 feet na siya.
Di ba? Based on OSHA kasi magkakaiba ang definition kasi interpretation is. Sir, lahat po, hindi lang sa OSHA, lahat po ng standard, magkakaiba sila ng interpretation kasi nga po, iba-iba yung location ng trabaho. Hindi natin kasi pwedeng sabihin na ito yung ganito. Dapat ganito ang gagawin natin. Ngayon, dumidepende kasi tayo sa lokasyon ng trabaho na pinagagawaan. Kung ikaw ay nasa building at confined yung area, well, kahit 1.2 meters lang yan, kung nasa confined space naman yung ginagawaan ninyo, magkakaroon tayo ng oxygen deficiency. Yun nga po yung sinasabi natin na depende siya dun sa area kung ano yan, kung open space ba ito o hindi. Ngayon, continue tayo. Sabi nga din dito na factors involved in designing a protective system. So, paano ba tayo magde-design ng ating protective system? So, syempre, bago mag-design sila engineer ng protective system, kailangan familiar sila sa soil classifications. Bakit kailangan ang soil classifications? Kasi po mga kasama, importante na malaman natin yung soil classifications. Dahil hindi tayo pwedeng magawa, sa halimbawa, kaya mo bang patayuin yung buhangin? Magbe-benching tayo yung pahagdan-hagdan, tapos yung lupa mo is disyerto, buhangin. Kaya mo bang magawa ng pahagdan-hagdan sa buhangin? Hindi, guguho iyan. Kaya mo bang maglagay ng sloping? Kaya, pero guguho pa rin. Diba? So, ano ang dapat natin gawin? Ang dapat natin gawin dyan, yung mga trench box natin. Diba? Kasi pagka trench box, solid nga siya sa labas. Diba? Parang pader yung trench boxes natin. Now, bukod sa soil classifications, kailangan meron ding pag-aaral sa depth of cut. Tapos, water content of the soil, change due to weather and climates, other operation in the vicinities. So, yun po yung mga mga sinasaalang-alang natin bago tayo magbigay ng rekomendasyon. Hindi pa pwedeng pag sinabi nga na benching ka, shoring ka, stooping ka. Hindi po. Marami pa po tayong i-consider bago tayo magbigay ng rekomendasyon natin. Kasi nga po, yung ibang rekomendasyon hindi pa pwedeng gawin sa mga areas na crowded. Diba? So, pagdating sa shoring daw, ang general na ang shoring is provide a framework to work in, use wales, cross braces, and uprights, supports excavations wall. Ito yung sa shoring, di ba? Yung bang tinutukuran mo siya, di ba? Tukod, pwedeng nakatukod na ganyan or nakatayo. Shoring yan. Ang trench box naman kasi, fix yan. Ililip yan ng crane o ng boom truck, tsaka isasalpak lang. Nakasara yan ganyan, pagka hydraulic, pagka inilagay na sa loob, tsaka lang siya bubuka na ganyan. Meron naman na nakapix na siya, na nakabuka na, isasalpak na lang siya. Yun yung mga trench box po natin. Meron tayong hydraulic, meron tayong fix. Now, pag sinabi natin na excavation, syempre, hindi tatanggal tayo ng lupa. Ang tanong, gaano kalayo ba mga kasama yung alam natin na dapat na kinalalagyan o paglalagyan ng lupa natin? Nagtanggal ka ng soil, di ba? So, gaano kalayo ba dapat yung excavated soil natin doon sa edge ng excavation? So, magkano po? Gaano po kalayo? Any idea mga kasama, gaano po kalayo yung dapat na kinalalagyan ng ating excavated soil doon sa edge ng excavation natin? Gaano kalayo po ba dapat? Waki Mateus, Bonsi Cham, shout out sa inyo. Sir, Ilis, gaano kalayo dapat yung ating excavated soil doon sa ating sa ating edge ng excavation? Gaano dapat siya kalayo? One meter?
Yes, sabi sa OSHA, as per OSHA kasi, sinasabi nila kapag may excavated soil tayo, may excavation tayo, kailangan daw 2 feet. Ngayon, depende yan sa klase sa lalim ng hukay, di ba? Tsaka sa klase ng soil. Sinasabi din na sa ibang interpretasyon ng OSHA, kailangan daw is 5 feet, di ba? Technically, 2 feet siya. As per OSHA, 2 feet. Ngayon, sinasabi din ng ibang definition ng OSHA is dapat 5 feet siya. Ngayon, tama ba na ganito lang siya kalayo? Bakit kung 2 feet or 5 feet lang siya, bakit 1.5 meters ang layo ng ating excavated soil doon sa 5 feet or almost 6 feet ang layo ng ating excavated soil sa edge ng excavation? At bakit at tama ba ito na ganito lang siya? O gaano kalalim ba? Ganon. Now, sinasabi, no, kapag po sa as per OSHA, 2 feet lang daw dapat ang layo ng minimum 2 feet ang layo ng excavated soil doon sa edge. Pero ang ginagawa natin sa site, yung actual na ginagawa natin, 1.5 meters. Bakit 1.5 meters? Kasi po, iniiwasan natin yung tinatawag nating shear phenomenon. Yung shear phenomenon ay yung pagsasalin ng bigat ng lupa doon sa ground na nagbibigay ng stress doon sa edge ng excavation para mag-collapse ito. So, yun po yung dahilan. Kasi kapag mas malapit siya, mas mabigat siya, mas nai-stress yung wall ng excavation natin, yung excavation edge, nai-stress yan, mas malaki yung risk o yung chance na magkaroon ng cave-in. At isa pa po, kung bakit natin inilalayo yung excavated materials natin doon sa excavation, para maiwasan naman natin yung roll out. Yung tatawag nating pagguho ng lupa, papasok, pabalik doon sa hukay. Di ba? So, yun po yun. So, ano pa ba? So, pagdating naman sa mga support nga, meron tayong hydraulic trench support, no? Yung hydraulic trench support, using hydraulic jack, the operators can easily drop the system into the hole. Ito yung sinasabi natin na yung hydraulic, yung nakasara siya, tapos pag ipinasok natin sa loob ng hukay, bubuka na lang yung ganyan. Diba? Yung hydraulic trench box po natin. So, materials and equipment. Equipment used for protection system must not have damage or defects that impair function. If equipment is damaged, the competent person must examine it and it be suitable for continuous use. If not suitable, remove it from the service until a professional engineer approve it for use. Yung nga po sinasabi natin, hindi pa pwede na bira lang tayo ng bira. I-inspectionin din natin yung mga materials na meron tayo. Now, sinasabi nga din po natin, yung mga spoils natin, di ba dapat hindi nga na malapit masyado doon sa ating mga hukay kasi may tendency na gumuho yung edge ng excavation or gumuho pabalik yung excavated soil natin, yung mga spoils. Yung iba po, ang ginagawa nila kung gaano kalalim yung hukay, George, Cargo Bay Kia, shoutout po, sabi niya, good day sir. Yung iba po ang ginagawa nila, kung gaano kalalim yung hukay, ganun din kalayo yung excavated soil nila. Now, kapag wala po tayong area o yung area natin ay maliit lang, ano ang dapat natin gawin? Sabi nga ni Carlo Bequias, mas malayo, mas mabuti. Tama, mas malayo, mas mabuti. Ang problema lamang natin, kapag nasa Maynila tayo o nasa city tayo gumagawa, wala tayong space masyado dyan. Ngayon, kung maghuhukay tayo, ano po ang dapat na rekomendasyon na gagawin natin? Ano daw yung rekomendasyon ninyo bilang isang safety professional? Ano ang gagawin ninyo? Ang building natin ginagawa sa Makati. Sa Makati, ang daming building dyan. Ngayon, yung building na gagawin natin, yung project natin, ay isang 20 o 30 story building, condo. Meron tayong 3 basement na huhukayin. At napapalibutan tayo, ang pagitan lang natin sa bawat kondo. Meron tayong kondo sa harap, meron tayong kondo sa kaliwat kanan, may kondo tayo sa likod na nakatayo.
sa harap natin, karsada. Maghuhukay tayo. Paano ang gagawin natin? Anong rekomendasyon ang ibibigay mo para hindi maabala yung mamamayan at hindi maapektuhan yung mga nakapalibot na building sa atin? Maghuhukay tayo. Ano yung rekomendasyon na gagawin natin? Ibibigay natin. Tama. Sabi nga ni Carlo Becquias, pagka maghuhukay tayo, sabay diretso na yan sa mga dump trucks tapos biyahe. Huwag na nating itambak pa yan doon sa area kasi makakasagaba lamang yan. Kapag maliit yung area natin, paghukay, sakay sa dump truck, biyahe, itambak sa ibang lugar. Di ba? Kasi kapag dyan natin tatambak sa atin yan, ano lang yung area natin, masisikip, di ba? Magiging delikado pa sa tao at saka sa mga gumagawa. Now, kapag ka naman ganyan, yung mga sasakyan, papaano ang gagawin natin? Kasi isa nga po sa hazards ng excavation, yung mga sasakyan. Sabi ni Sir John Paul, sa NCR, every excavation work may nakaantabi na dump truck, at least na reduce yung shear phenomenon. Tama. Kasi kapag nga merong andyan yung mga lupa, yung shear phenomenon nga, ang lakas ng chance, di ba? So kapag hinahakot natin yung lupa, dadali na, ibabiyahin na natin, may iwasan natin ang shear phenomenon, may iwasan natin ang pagguho ng mga cave-ins, ng mga excavations natin. Now, meron tayong mga sasakyan na dumadaan sa tabi ng excavation, hindi mawawala iyan. O dun sa area natin. Gaano ba kalayo dapat ang daan ng mga equipment like itong mga trailer, itong mga trucks, yung mga dump trucks, gaano kalayo ba ito dapat na nakapark mula sa edge ng excavation? Kasi kung titingnan natin mga kasama, di ba? Yung bigat ng sasakyan na yan, yung bigat ng mga truck na yan, dumadagdag yan sa shear phenomenon na tinatawag. So kapag hindi natin ito inialis o hindi natin binigyan ng tamang sukat, baka gumuho yung gilid ng excavation, malaglag yung sasakyan papasok sa loob ng hukay. Diba? So gaano po dapat kalayo ito? Gaano ito kalayo? Gaano kalayo? So, pwede din po natin itong ilagay o ilayo sa 1.5 meters. Yun po yung minimum distance na pwede nating ilagay as a distance doon sa access ng mga equipment at nitong edge ng excavation natin. Kailangan din po kapag meron tayong mga sasakyan na dumadaan dyan sa ating hukay o malapit sa ating hukay, kailangan protektado yung mga taong gumagawa sa loob. 10 meters, kapag naglagay tayo ng 10 meters distance mula sa edge ng excavation, napakalayo na yan, sir. 30 feet yan. Ngayon, kung maliit lang yung space natin, hindi natin magagawa yan. Pero tatama yan, mas malayo, mas maganda kasi may iwasan natin unang-una yung vibration. Kasi kapag dumadaan yung mga sasakyan, nagbibigay ng impact yan sa lupa. So, yung impact na yan, nagkakaroon ng epekto yan dun sa edge ng excavation natin. Diba? So, yun nga yung sinasabi natin. Pinaka-minimum natin is 1.5 meters. Mula sa edge ng excavation, susukat ka ng 1.5. Dun sa 1.5 na yun, maglalagay ka ng barikada, bawal nang pumasok ang sasakyan doon o bawal dumaan ang mga sasakyan doon. Sa labas ng 1.5, doon lang sila pwedeng dumaan. At kailangan din mga kasama, yung daan na yan, malinis. Ang ibig sabihin, walang mga bato na pwedeng lumipad kapag nagulungan. Kasi po, ito pong mga bato na nagkalat, kapag ayan ay nagulungan na sasakyan, may pwede pong magkaroon niyang ejection yan. Diba? Lilipad yan, tatalsik yan. Pag tumalsik yan, ang lakas ng pressure niyan, ang lakas ng force niyan. Pag may tinamaan na tao,
Hindi natin alam kung ano ang pwedeng mangyari. Pwedeng bukol, pwedeng basag ang ulo. Diba? So, dapat po meron tayong continuous housekeeping dyan sa mga area, lalo na kapag may mga excavation tayo. Now, para masiguro natin na ligtas yung ating mga excavation, ano ang dapat natin gawin? Okay, dapat po mga kasama, no? Para mapasiguro natin ligtas yung ating mga excavation, dapat nating i-ensure na merong isang competent person na mag-i-inspection ng mga excavation natin. Pa-share na lang po nung live natin, ano? Pakisuyo na lang po. Pwede po ang 1.5 meters nadaanan ng sasakyan. Kasi kung 10 meters, sabi nga, yun ang pinaka-minimum. Minimum po yung 1.5 meters. Para maiwasan lamang po natin yung shear phenomena natin. At para maiwasan natin yung congestion ba? Yung pagtatraffic ng mga sasakyan sa loob ng site. Kasi hindi po lahat ng site maluwang. Hindi po lahat ng area kayang i-accommodate yung maraming sasakyan. So, pakishare na lang po, kung pwede po, pakishare na lang po yung ating live para po malaman ng mga tao kung ano yung pinag-uusapan natin, ng mga kasama nating safety. Sabi ni Sir Chinese ang pangalan, minimum standard 1.5 meters, maximum above 1.5 meters. So, iyon po yung sinasabi natin, kasi ginagawa natin yan para lang maproteksyonan yung mga manggagawa. Siyempre, lahat naman ng action natin para maproteksyonan. Now, ito nga, meron tayong mga kasamahan na dapat pangalagaan. Sino ba dapat o ano ba dapat ang gawin natin para ma-ensure natin na safe yung mga excavation? Now, kami po, ang ginagawa ko nung nasasabi ko ako noon, kasi nga ginagawa namin mostly substations, power plants. Ang ginagawa ko, nag-assign ako ng isang competent person. Excavation competent person po siya ang tawag sa kanya. Ngayon, pag sinabi natin excavation competent person, ito po yung tao na mangangalaga o titingin dun sa mga excavation natin. Ang tanging trabaho niya mga kasama is mag-ikot sa site, i-check yung mga excavation. Kung safe ba ito o hindi. Kung pwede pa ba itong pagtrabahuhan o hindi. Kung may problema ba dito o hindi. Chine-check niya mga kasama yung access and egress, yung kondisyon ng mga shoring system natin o yung mga cave-in preventions natin. Chine-check niya yung status ng area, yung locations. Tapos yung mga materials, tools, equipment na ginagamit natin dito. Para siyang excavation specialist, parang ganun. Sa kanya po naka-assign yan, lahat ng excavation siya yan. Tapos may dala siyang checklist. Tinitingnan niya yan. Shoutout sa kapatid ko kay Rocky the Lion Eater. Tinitingnan niya yan kung nag-comply ba itong production side doon sa safety requirements bago magtrabaho or habang nagtatrabaho. Kapag ka nakakita po yan ng mga observations na violate ng production side, yung sa permit at saka yung sa safe system of work ng excavation, sa permit ng excavation, sa checklist, binibigyan po namin ng violation notice o ng letter itong foreman or yung engineer o yung in charge doon sa patrabaho na yan. Ngayon po, para matawag ka na ikaw ay competent person sa excavation, ano-ano ba dapat yung alam mo? Ano-ano ba dapat yung alam mo bago ka matawag na competent person sa excavation? So, yung mga training po na kailangan ng isang competent person, Christian J. Yungko Miranda, shoutout. Follow niya ako. Salamat po sa pag-follow. Paki-share na lang po mga kasama yung live natin, Paki-suyo na lang po. Paki-share na lang po. Paki-share. Mas maganda kung
mas maganda kung tag dito, mas marami ang makakaalam na pinag-uusapan natin kasi ito po yung importante sa mga safety. Kaya kung may kakilala kayong mga safety pa dyan, i-share nyo lang po sa kanila. Oo, Junior Rizal sa Nasser Al-Hajri, masunuri pagdating sa excavation. Huwag lang matatapat sa mga pasaway na bisor, di ba? Sa mapaki-share na lang po sa mga sa mga kakilala ninyo, sa mga Aldrin Alama, shout out. Good day daw na late. Okay lang 'yan. Pwede pa naman ng rewind replay. Can able to identify hazard and excavation. Okay. So sinasabi nga, ano ba yung mga katangian na dapat meron si competent person para matawag siya, makategorize siya as a competent person pagdating sa excavation. So sabi ni Arsenio Morales, can able to identify hazards on excavations. Okay, tama. Ano pa? Isa lamang po yung sinabi ni Arsenio Morales na can able to identify hazards on excavation sa mga katangian na dapat na meron ang isang JB Rocha, sabi niya, shoutout sir, from Buraida, nice lecture sir, more power. Salamat JB Rocha, ingat po sa Buraida. So, ano pa po yung mga katangian na dapat meron ng isang competent person sa excavation para matawag siya o makategorize siya na excavation specialist. Excavation specialist talaga yun, sarap pakinggan. Yung sinabi nga po ni Arsenio na identification of hazards on excavation, isa lamang po yun. JB Rocha, shoutout sa pag-share sir. Salamat sa pag-share. Isa lamang po yun sa mga katangian na dapat meron ang isang competent person o ang isang excavation specialist. Ngayon, ano pa yung ibang katangian? Unang-una, dapat po itong ating excavation specialist, okay, syempre dapat sabi ka ni Junior Rizal, train and experienced personnel. Yes, tama, dapat train experienced personnel din siya. Dapat kaya mo kontrolin yung mga workers para iwas disgrasya. Sabi ni Jamon M. Manalon, di ba? Okay, tama din yan. Pero yung mga katangian po, specific na katangian na dapat meron o alam ng isang competent person pagdating sa excavation o yung tinatawag nating excavation specialist ay yung maliban sa soil analysis Sir J. Greg Briones, dapat alam niya ang soil classifications. Di ba? Importante na malaman ng isang excavation specialist ang soil classifications, mga kasama. Kasi pag hindi niya alam yan, mahihirapan siyang magbigay ng tamang rekomendasyon pagdating sa hazard identifications and corrective actions. Now, dapat alam din niya yung paggamit ng mga protective system, kung kailan ito gagamitin, kung paano gagamitin, kung para saan, at kung kailan, di ba? Kailan, paano, saan, at sino ang gagawa. Dapat alam niya yan. Now, dapat alam din niya yung requirements ng mga standards para dito. Ngayon, pag alam mo na yung tatlo na yun, syempre, yung pinaka-last, must be capable of identifying hazards and authorized to immediately eliminate hazards. Diba? Dapat authorize ito, may power ito na mag-correct ng mga observations na nakita niya. Kasi, kapag ito tingin-tingin lang, walang mangyayari, di ba? Sayang yung talino at karanasan ng tao. Ngayon, ilang beses ba dapat teka muna, bago natin pagpasukan yung ilang beses ba dapat pag-inspection yung competent person ano ba dapat yung alam ng ating tawag dito, competent person, di ba? So dapat alam nga niya yung sinasabi nga natin na soil classifications. So, ano ba yung mga soil classifications? Ano ba yung type of soil? Ano ba yung mga test na ginagawa dito? Diba? Kasi dapat malaman ng isang competent person yung soil classifications. Unang-una, soil classifications. So, ano ba dapat? Ano ba yung klase ng soil? Tayo bilang mga safety, lahat po tayo 32 yung nanonood sa atin, di ba? 32 kayo na nandyan.
Sabi ni Sir ni J. Rocha, importante palagi ang toolbox meeting bago simulan ang trabaho para malaman nila kung ano ang hazard standards equipment na dapat natin gamitin. Tama. Pero ito nga po ay pumapasok sa responsibilidad ni excavation inspector, di ba? Ni qualified, ni competent person sa excavation o ni excavation specialist. Sinasabi nga po, si excavation specialist dapat pamilyar siya o alam niya ang soil classifications. Ngayon, kung wala tayong mga soil specialist o excavation specialist sa lugar natin, tayo lamang mga safety ang nandyan. Kaya ba nating i-identify itong mga soil? Okay, sige. Sabi ni Sir J. Greg Briones, ABC. Ano itong ABC na to? Papaano natin malalaman na ito ba ay A, B, or C? Stable rock, type A soil, type B, type C. Okay, sabi ni Junior Rizal, stable rock, type A, type B, type C. Kaya ba natin i-identify itong mga stable rock na to? Ano ba itong stable rock? Ano ba yung type A soil? Ano ba yung type B? Ano ba yung type C? Diba? Ricky Baila, sabi niya, great job. Kasi kung tayo mismo mga kasama, hindi natin alam kung paano o kayang i-identify itong mga klase ng lupa, paano tayo makapagbibigay ng tamang rekomendasyon para maiwasan yung aksidente. Diba? Yun lamang ang concern ko. Ngayon, napaisip kayo, no? Ano nga ba yung mga pinagsasabi ni Sir na yan? Ano ba yung pinagsasabi ni Reyna na yan? Tama ba? Paano ka magbibigay ng rekomendasyon kung hindi mo alam kung para saan yung rekomendasyon na ibibigay mo? Paano natin masisiguro na ligtas yung mga tao kung hindi natin mismo alam sa sarili natin kung tama yung sinasabi nating rekomendasyon? Pwede bang kapag ka nagbigay tayo ng rekomendasyon, ang ilagay nyo dyan is shoring. Bakit shoring? Kasi type ABC yung yung lupa. Ubush. Basta pagbuhangin type C yan, sir. Tama, ano. So, marami kasi tayong classifications ng soil, ano. Meron tayong tinatawag na silty clay, arable clay, glacial clay, glacial clay till, meron tayong silt, meron tayong sand, meron tayong gravel, meron tayong glacial silt still, meron tayong pill, meron tayong bedrock. Diba? Alin doon yung dapat na pagbabagayan ng tawag dito, rekomendasyon mo. Diba? Alin dito? Ngayon, paano natin na-test itong, paano natin ibibigay yung rekomendasyon natin? Alam ba natin yung klase ng mga collapse ng soil? Diba? Magbibigay tayo ng rekomendasyon mga kasama, no? May isang excavation na ginagawa. Kailangan magbigay tayo o sabi natin, sir, walang problema yan kahit hindi tayo maglagay ng protective measures diyan kasi bedrock naman yan. Silt loam, bedrock naman yan, 'di ba? Adobe. So hukay-hukay lang tayo. So, biglang nagkaroon ng cave in. Paano nagkaroon ng cave in? Bedrock naman ito. Sir, kasi nagkaroon ng soil collapse type 1. Ano ba yung ibig sabihin ng collapse type 1? Soil collapse type 1, ano ba ibig sabihin nun? Yung pong sinasabi natin na soil collapse type 1, ito po yung mga lupa na itinambak ninyo sa taas na bumalik sa loob, dumausdos pa paloob. Yun po yung collapse type 1 na tinatawag. Meron tayong tinatawag na collapse type 2, ito po yung sidewall shear. Yung sidewall shear, dingding ng excavation mo, natabas, yung dingding yan, di ba? Natabas yung dingding, bumagsak sa loob. Yun po yung sidewall shear. Meron naman tayong tinatawag na iba yung cave in na gumuho talaga yung dingding, iba yung slot in o yung cave in din naman siya, kaya lang slot in ang tawag sa kanya. Pag slot in siya, yun po yung
ito yung taas ng excavation mo, di ba? Yung ilalim, nahuhukay na yan. Nahuhukay siya. O yun yung gumuho yung ilalim. Pero yung ibabaw, hindi bumagsak. Yun po yung tinatawag natin na type 3 collapse o yung tinatawag natin slot in. Meron din tayong tinatawag na type 4 collapse o yung tinatawag nating rotation. Yung rotation, yun po yung nangyayari sa mga bundok natin. Gumuguho yung gilid. Diba? So, dapat alam natin yung mga possibilities o yung iba't ibang klase ng hazards na meron tayo. Hindi pa pwedeng yun lang. Cave-in lang ang alam ko eh. Ngayon, ilang klase ba yung cave-in mo? Diba? Ilang klase ba yung pagguho ng lupa na alam mo? Diba? Hindi pa pwede kasi na isa lang. Hindi pa pwedeng nakapako lang tayo sa kung ano lang yung sinabi sa atin. Diba? Kailangan alam natin, safety tayo eh. Dapat tayo yung nagbibigay ng tamang kaalaman sa mga tao para magiligtas sila. Ngayon, kung magpapapako tayo sa old school na kaalaman dahil sinabi o narinig nyo lang, walang mangyayari. Diba? Now, paano natin malalaman kung itong lupa na to kayang mag-withstand ng ganitong bigat? Diba? Paano natin malalaman kung makunat ba itong lupa? Malambot ba ito? Durog ba ito? Diba? Paano natin malalaman? Merong ginagawang soil testing yan. Alam ba natin yung soil testing? Actually, hindi naman tayo dapat ang gagawa nito eh. Mga civil engineer ang gagawa nito. Ay, mga engineer ang gagawa niyan eh. Pero at least dapat alam natin kung paano. So, pagka meron tayong soil testing, meron tayong tinatawag na visual test. Grace Bernardino, shoutout sa'yo. Diba? Hindi pa pwedeng sila lang may alam, kailangan alam din natin. Kailangan mas marami tayong alam kasi mga safety tayo eh. So, sa soil test na tinatawag natin, meron tayong tinatawag na visual test, meron tayong manual test, meron tayong plasticity test na tinatawag, meron tayong dry strength test, meron tayong tinatawag na thumb penetration. Yun nga, sabi ni Jaymon M. Manalon, dapat lagi sumunod sa standards and protocol. Ang problema, Sir Jaymon, natin dyan, may standard tayo, may protocol tayo. Alam ba natin na execute? Diba? Boyet Plantado, OSHP, shoutout sa'yo, watching daw siya. Yun ang masakit doon mga kasama. Meron tayong standard, meron tayong procedures, okay. Alam ba natin na execute ito? Alam ba natin i-comply itong mga standard and procedures na meron tayo? Diba? Yun ang masakit dyan. Ngayon, kung hindi natin alam, useless po mga kasama, yung standard, yung procedures, yung protocol, useless lahat yan kung hindi natin kayang ipa-implement ito sa site. Hindi natin kayang i-comply yung requirements, hindi natin alam kung paano susundin or i-execute. Useless lahat yan. Kaya kailangan alam natin. Diba? Kaya kailangan matuto tayong alamin itong mga ito. Hindi tayo pa pwedeng nakatanga lang. Kasi ang alam ko sa excavation, cave-in lang eh. Okay, cave-in. Anong klaseng cave-in ba nangyari? Sir, cave-in. Anong klaseng cave-in? Iyak. Diba? Sir, pinagamit ko naman sila ng ng cave-in protection eh. Anong klase? Sir, shoring po. O benching. Bakit benching ang pinagamit mo? Buhangin yung lupa na hinuhukay natin. Iyak. Di ba? Bakit nangyayari mga ganyan? Kasi yung mga kasama nating safety, yung iba, hindi ko nila lahat, Mary Jane Santos, shoutout po. Yung ibang kasama nating safety, hindi pa po maalam, hindi pa po bihasa sa pag-identify, pag-analyze, pag-aalam kung anong klaseng lupa ito, kung anong hazard, kung anong prevention ang dapat ilagay natin. Hoy, Tordesilia Roque Noel, shout out. Subok na ba? Oh yes. Shout out po sa mga batang ARCC. Sa mga batang ARCC, sa Manipa Boys, shout out po sa inyong lahat dyan. Kamusta? Kamusta utol? Yan po.
Doon ako natuto ng husto sa ARCC. Yan, sa Manipa. Hindi sa Shark. Basta sa ARCC ka nagtrabaho sa safety. Magandang kumpanya pa, matututo ka. Kasi quality yung standard na pinapa-implement nila, mahuhusay pa yung mga kasama mo sa trabaho. Diba? So, yun po yung sinasabi natin, ano, yun ay soil classifications pa lang. Sa soil classifications pa lang, hirap na tayo. Iyak na. Sa identifications o sa hazard identifications, iyak na naman tayo. Diba? Yung type ng cave-in, hindi na rin natin alam, iyak na tayo. Diba? Tapos, pagdating natin, pagbibigay natin ng corrective measures or corrective actions, recommendations, uy, thank you, happy to see you din, tol. Hindi rin natin alam kung gaano kalalim ba yung dapat na hukay natin, di ba? Pag sa benching, sa sloping, gaano kalalim ba to? Gaano kalayo ba to? Yung pag-collapse ng mga soil, hindi din natin alam. Sa soil testing, hindi rin natin alam. So, paano na ang gagawin natin mga kasama kung palaging kulang yung kaalaman natin? Di ba? Ngayon, sabihin natin, sir, alam ko yan sa shoring, tsaka sa shielding, shoring system, tsaka shielding. Okay. Ilan ba yung alam mo na shoring? Di ba? Ilang klase ba yung shoring? Meron vertical shores at may horizontal shores. Meron tayong shields. Shoring system lang yan. Di ba? Paano ang pag-install ng shoring natin? Alam ba natin? Siyempre, kailangan alam natin yan. Paano natin ma-check kung hindi natin, kung tama yung lagay, kung hindi natin titingnan? Salamat tol, salamat. Yan ang inaral natin yung mga international kasi nga nasa labas tayo palagi, di ba? So, sa international standard, ayan, diyan tayo mapapasok. Pagdating sa local, yun lang. So, yun mga kasama, no? Pagdating natin sa shoring system, papaano natin masasabi na tama o mali yung paraan ng pagtatrabaho nila? Pamilyar ba tayo? Hindi pa rin. Diba? Pamilyar ba tayo sa trench box? Hindi pa rin. Pamilyar tayo sa benching at sa shoring? Hindi pa rin. Ang alam lang natin, shoring, benching, trench box. Diba? Sloping, yan. Pero yung paggawa dito, tama ba? Alam ba natin? Kasi kailangan i-identify din natin kung tama yung proseso ng paggawa nila or hindi. Hindi pa pwedeng sinabi lang natin na ganito ay okay na. Kailangan alam din natin kung mali yung ginawa nila o hindi. Kaya kailangan dapat alam natin. Kaya nga sinasabi ko sa inyo mga kasama, as a safety, dapat marunong tayong mag-identify ng dapat nating malaman tungkol sa isang trabaho. Di ba? Ngayon, balik tayo. Pag po tayo ay merong hukay, na sabihin natin trench, no? Gaano kalayo dapat ang pagitan ng hagdan? Kunyari, meron tayong 10 meters o 50 meters na haba ng trench. Ilang hagdan ang ilalagay natin? Meron tayong 50 meters na trench. So, yung 10 meters natin, sabihin natin 30. 3, 6, 9, 12, 15. 150 feet ang haba ng ating trench na hinuhukay. Ilang hagdan ang ilalagay natin? Alam ba natin yung distansya ng hagdan? Alam ba natin kung ilang hagdan dapat ang ilalagay? Alam ba natin kung bakit dapat paglagay ng ganong kadaming hagdan? Diba? So, sinasabi mga kasama ni OSHA, no? As per OSHA standards po, minimum na 25 feet ang dapat na distance ng bawat hagdan para madaling ma-access.
25 feet ang distance ng minimum distance ng hagdan sa mga trench. Yung pagitan yan, yung pagitan. Pero ako, ang ginagawa ko mga kasama, Sir, method statement and risk assessment. Oo, tama. Sabi nga ni Joe Andaya, method statement and risk assessment lang yan, sir. Pag method statement at risk assessment lang ang pinagbatayan, hindi tayo makakasiguro na tama yung proseso. Kasi kung method statement lang ang pagbabatayan, di ba? Ano ba ang method statement, mga kasama? Method statement, parang safe system of work yan. Yan yung proseso ng paggawa nila. Ngayon, kung dyan tayo babatay lang sa method statement, hindi na kailangan ang safety. Kasi nga, tine-check natin yan kung tama yung proseso ng trabaho. Proseso ng trabaho nila yan. Okay, wala tayong problema. Pero ang tanong is, tama ba yung proseso ng trabaho as per standard ba? Diba? Tama sa risk assessment. Ano ba ang risk assessment? Pag sinabi natin risk assessment, i-analyze natin, i-assess natin yung risk factor. Diba? Kung ilan yung maaapektuhan, kung gaano kalaki, kung gaano kabigat yung apekto nito doon sa mga manggagawa. Diba? Ngayon, na-identify mo, kaya mo ba magbigay ng corrective actions? Yun ang tanong. Diba? Wala tayong magiging problema dyan. Kaya mo ang risk assessment? Okay, very good. Kaya mo ang hazard identification? Okay, very good. Na-identify mo ang hazard. Okay, very good yan, mga kasama. Kailangan natin ng mahuhusay na safety na kaya mag-identify ng hazard. Kailangan natin ang mga safety na kaya mag-identify ng risk. Diba? Ang tanong natin, pagdating sa recommendations, kaya mo ba? Pasok ka ba? Uy, shout out naman sa aking kaibigan, kapatid. Shout out sa'yo, Mary Rose, Roque, shout out. Shout out sa ating mga kapatid na Tao Gama sa Batangas. Init ng ulo mo nung nakaraan, ha? Na-late ka ba? Okay lang yan. Pwede naman ng replay. Init ng ulo mo nung nakaraan, nakikipagtalo ka na naman, ha? So, yung mga kasama sinasabi natin, hindi tayo pa pwedeng mahusay lang sa isang parte. Kailangan salamat. Sabi ni Sir Noel. So proud of you, Sir Renante Castelo from Manipa Boys. Maraming salamat. Shout out sa inyo dyan. Ngayon, kailangan makasama, no? Alam natin kung paano mag-identify ng hazards. Alam natin mag-assess ng hazards. Alam natin gumawa ng mga assessments. Alam natin gumawa na kung ano-ano. Pero dapat, mas maalam tayo sa pagbibigay ng recommendations. Bakit? Diyan kasi nagkakatalo yan sa rekomendasyon. Doon sa recommendations mo nagkakatalo at kaya mo bang i-justify yung recommendations na ibinigay mo. Diba? Okay, nakita mo yung hazard, ito yung hazard, ito yung recommendations mo. Ang tanong, susundin ba ng management yung recommendation na binigay mo? Ngayon, pag hindi sunod, anong nagagawin mo? Kaya mo bang i-justify yung recommendations na ibinigay mo? Diba? Doon yun eh. Hindi po natatapos sa pag-identify, hindi natatapos sa pag-assess, yung trabaho ni safety. Madali mag-identify ng hazards. May pako. Matutuso ka dyan pag natapakan mo. Pwede kang matetano. Pukpukin nyo yan, tupiin nyo yan. Diba? Madali na. Yun ang recommendations mo. Yung ray bar. Diba? Mayroong buhos sa puting. May mga ray bar na nakatayo. Ano ang hazard natin dyan? Punctured. Diba? Pag nalaglag ka dyan, toso kayo para kang banana cue. Ano ang rekomendasyon na gagawin mo? Putulin yung ray bar? Bawal yan. Yari ka sa planning engineer tsaka sa construction manager. Tupiin yung ray bar? Bawal din yan. Yari ka sa construction manager. Masisira yung design nila. Anong gagawin natin? Ano rekomendasyon na ibibigay mo ngayon? Diba? So, pag wala ka nang maisip na ibang rekomendasyon, wala na. Nakatiwangwang na yung observation. Tandaan natin mga kasama, once na tayo ay nagbigay ng isang observation at hindi natin na-correct
tayong mga safety ang babalikan. Kasi, unang-una, hazard yan, dapat na i-correct na yan. Kung iyan ay imminent danger, di ba? Kung magpo-post ng great risk yan, dapat na i-correct na yan, na i-close na yan. Pero kung hindi mo ma-close, ang sasabihin lang ng management, ang hina ng safety ko. Hindi na i-correct yung observations. Diba? So, kailangan ipakita natin na kaya natin i-correct yung observations na nakikita natin. Ngayon, nagbigay ka ng recommendations, hindi sinunod ng management kasi nga, maapektuhan yung production nila, maapektuhan yung trabaho nila. Ano ang gagawin natin? Paano mo i-justify yung recommendation na ginawa mo? Diba? Ganun lang yun eh. Importante po mga kasama na marunong tayo at bihasa tayo sa pagbibigay ng tamang recommendations doon sa mga observations na nakita natin. Okay? So, ano-ano pa ba ang dapat nating malaman tungkol sa competent person? Siyempre, sa competent person, maliban sa alam niya yung soil classifications, alam niya yung protection system, alam niya yung requirements ng standard, alam niya yung hazard identifications, magaling siya magbigay ng corrective actions, at authorized siya na mag-eliminate ng hazards on the spots, mayroon siyang power para sa ganyan. Ano dapat na ginagawa niya? So, inspection of excavation, iyon yung kanyang priority. Kailan ba siya dapat nag-i-inspeksyon? Diba? Nasa kanya na lahat yung katangian na hinahanap natin. Sana all, sabi nga, sana all. So, nasa kanya na lahat ng katangian. Ang tanong, ano ba yung duties niya? Ilang beses ba siya dapat nag-i-inspeksyon? Kailan ba siya dapat nag-i-inspeksyon? Neri Mendezabal, shoutout po. Paki-share na lang po mga kasama, no? Kung meron po kayong mga group na sinalihan at concern kayo sa mga safety doon na gusto nyo pa silang matuto, paki-share na lang po ito sa mga group na meron kayo, sa mga kakilala ninyong safety, sa mga kakilala ninyong engineer na nagtatrabaho sa construction. Magagamit po nila yung pinag-uusapan natin. Kapupulutan po nila ng impormasyon yung pinag-uusapan natin. Kasi po, yung mga sinasabi ko sa inyo, I am sure marami sa inyo ang ngayon lang narinig yung mga pinagsasabi ko. I am sure 100% na ito po hindi pinag-usapan sa mga trainings na napuntahan ninyo. Kaya ito po ay malaking tulong doon sa mga baguhang safety na balak pasukin yung ating profesyon, sa mga safety na nasa field na natin, na naninibago pa, nangangapa pa. Ito po ay malaking tulong para sa inyo. So, sinasabi, no? Sabi ni Sir Junior Rizal, sa kanila daw, daily inspection na excavation. Yes, tama. Very good. Sabi ni Sir John Paul, prior to construction, dapat may copy siya ng soil testing. Okay, tama din yan, sir. Sabi ni Sir Neri, sorry daw, late siya. Okay lang yan, sir. Meron pa naman tayong replay. Tsaka meron naman tayong sa YouTube. Shoutout kay Shane. Piutol Shane, shoutout sa'yo. Kay Andrew B. Bonifacio, shoutout po. So, kailangan po, itong si competent person natin, mag-i-inspection siya before ng trabaho and as needed, o before work start and as needed, dapat magkakandak na siya ng inspection to make sure na itong area natin o yung excavation natin is safe gamitin ng mga tao. Kailangan din niya mag-inspection after rainstorm, high wind, and other occurrences which may increase hazards. Diba? Kung umulan, kung malakas ang hangin, kung maraming dumaang mga sasakyan dyan, yan, dapat mag-inspection tayo para malaman natin kung safe pa bang gamitin itong ating excavation. Or, at kung na-anticipate mo na itong excavation is parang unsafe o kailangan ng mga protective measures, dapat palaging iniikutan ni competent person yan.
Sabi ko nga po sa inyo, sa amin, sa SABIC noon, ang ginawa ko, nag-assign ako ng isang competent person para siya yung mamahala sa excavation. Kasi ako ang ginawa ko noon, nung nasasabi ko ako, meron kaming, sa Royal Commission ako, meron kaming competent person para sa excavation. May scaffold specialist ako na safety, nakaano doon. Meron akong lifting specialist na safety, nakapokus lang siya sa lifting lahat. So, yun po. Yung ginawa ko yun, ang bilis ng trabaho, ang ganda ng trabaho namin. Ang bilis sa tapos ng project, wala kaming casualties, wala kaming aksidente, wala kaming lost man hours. Meron mga insidente, mga nahihiwa, napupukang daliri, which is hindi maiiwasan yan sa construction. Part ng construction yan. Kaya kapag nakakita kayo mga kasama ng 100 million safe man hours, walang lost time injury, totoo. Pero yung incident injury, yay. Diba? Kasi yung lost time, paano masabi ka na lost time? Kailangan yung tao hindi pumasok para masabi na lost time. Ngayon, kung itong tao na to, sabihin natin na opera, diba? Na opera yan, pero pumasok kinabukasan, hindi ka lost time. Pumasok yung tao, nag-time yung tao eh. Kahit nakatambay lang yan sa clinic, kung nakatime in yan, hindi ka lost time. Sabi ni Naya Pangurayan, in excavation, how far or how many intervals of access need to install? Yun nga po sir, as per OSHA, sa trench na merong, sa trench natin na 50 feet, dapat every 25 feet, meron tayong access. Pag sinabi natin safe access and egress, ito po ay isang ligtas na daan para magamit ng mga tao. Pwede itong maging hagdan, o pwede ito ay nakahukay, pwede ito ay naka-mount doon sa may gilid ng excavation natin. Minimum po iyan, minimum of 25 feet. Pero ako ang ginagawa ko kasi kapag 50 feet yung 50 feet yung haba ng aking excavation, ng aking trench. Shoutout po RJ Nape. Salamat po sa pag-share. Pag 50 feet ang haba ng aking trench na ginagawa, 3 hagdan yung ipinalalagay ko. Magkabilang dulo at isang gitna. Pero hindi naman po kasi como sinabi ni OSHA na 25 feet, 25 feet lang hanggang dun ka lang. Hindi po. Pwede mo po siyang dagdagan. Kaya akong ginagawa ko, pagka 50 feet, 2 dulo, isang gitna. Ang ginagawa kong hagdan. Bakit? Bakit sinabi ni OSHA na 25 feet lang kailangan yung layo ng hagdan o yung intervals ng hagdan? Kasi po, para lang siya mabilis ma-access ng mga tao in case na magkaroon ng problema sa loob ng excavation. Ngayon, para masiguro natin, Fernando Saison, shoutout po. Mendez Soriano Darwin, shoutout. Ngayon, para masiguro natin na ligtas yung mga tao, why not dagdagan natin? Para hindi sila lisaw-lisaw na magkakagulo sa dalawang gilid. Di ba? Meron ka sa gitna, may sa dalawang gilid. So, 3 yung pagpipilian nilang access. Mas safe. Diba? Mas mabilis yung access nila. So, yun po mga kasama yung sinasabi natin. No? Kailangan matutunan natin yung paraan ng yung mga hazards, yung mga paraan na dapat natin gawin sa mga trabaho na meron tayo. So, sabi nga, John David, shout out. Salamat sa pag-follow. Sinasabi nga mga kasama, inspection of excavation daw, sinasabi, bago magtrabaho, kapag ka nagkaroon ng ulan, malakas na hangin, may mga dumadaan ng mga sasakyan, kailangan mag-inspection tayo. Sinasabi din, if the competent person find in indication of peril of protective system, hazardous atmosphere, or other hazardous condition, kailangan yung mga tao nagtatrabaho sa loob ng excavation tanggalin na. Diba? Hindi pa pwedeng bumalik, Roy Castillo shoutout, hindi pa pwedeng bumalik yung mga tao nagtatrabaho sa excavation hanggat hindi nako-correct yung observation. Kung nakita nitong excavation inspector natin na itong excavation is unsafe kasi madulas dahil umulan, so hindi pa pwedeng pumasok yung mga tao. Kung nakita ng excavation competent person natin na
sumipsip ng tubig yung gilid ng excavation, may possibility na mag-collapse ito, magkaroon ng cave-in, hindi pa pwedeng pumasok yung mga tao hanggat hindi nagbibigyan ng corrective actions itong nakita niyang hazards, hanggat hindi na i-correct. Okay? So, yun yung mga dapat na ginagawa o trabaho ng isang competent person pagdating sa excavation. Now, dito naman tayo sa bago dumating ang excavation, bago tayo magtrabaho, before beginning of the excavation. So, kailangan evaluate soil conditions, construct protective systems, test for low oxygen, hazardous fumes, and toxic gases. Especially kung confined space tayo, provide safe in and out access, o yung access and egress natin, kailangan may safe access and egress tayo. Merong contact utilities, determine the safety equipment needed, diba? Yun yung mga dapat natin ginagawa. Siyempre, kailangan meron tayong planong hawak at alam natin kung meron bang buried underground utilities doon sa lugar. Hindi tayo pwedeng maghukay ng merong underground utilities. Ngayon, napag-usapan na natin to lahat. Ano ba yung excavation? Ilan yung klase ng excavation? Diba? Ano yung type ng soil? Ano yung mga hazards sa excavation? Ano yung ginagawa dapat ni competent person? Ano yung preventive measures para sa mga cave-ins or sa mga hazards? Ano yung paraan na pagbibigay mo ng recommendations? Ang tanong ko lang, sa ilang paraan ba pwedeng gawin ang excavation? Sa ilang paraan ka ba pwedeng mag-conduct ng excavation? Lahat po ng pinag-uusapan nga pala, by the way, lahat ng pinag-uusapan natin ay hango po dito sa libro natin. Wala po kayong makikitang ibang libro na ganito. Ito lang po ay sa Triple C nyo lang makikita. Ito, yung OSHA natin na to. Kasi po, itong libro natin o itong OSHA natin na to, ay summarize po ito ng OSHA standard ng construction industry. So lahat po ng nilalaman na importanteng impormasyon na nasa OSHA construction industry nandito po sa libro na to. Ito po ay gawa ko. Kaya po wala kayong makikitang ganitong klase ng libro sa kahit saan maliban sa mga naging estudyante ng Triple C at ng FCOSH. So, yun po ang tanong natin mga kasama. Sa ilang paraan mo po pwedeng gawin ang excavation? Okay, meron pong dalawang paraan para magawa natin ang excavation. Una, ito yung tinatawag nating manual o lakas tao, pala at piko ang gamit natin. At yung pangalawa naman po ay mechanical. Pag sinabi natin mechanical, gumagamit na po tayo ng mga excavator, gumagamit tayo ng bulldozer, gumagamit tayo ng mga backhoe, ganyan. So, dalawang klase po, mechanical at manual. So, yun nga po, inuulit ko nga po, lahat po ng pinag-uusapan natin, yung pag-uusapan natin na 22 days, yung OSHA construction natin, ay dito po lahat ng galing sa libro na to. Makikita niyo po yung logo natin. Ayan, yung logo po ng Triple C. Wala po kayong ibang mapaghahanapan ng libro na to maliban sa Triple C kasi po ito po ay gawa mismo para sa Triple C lamang at ang inyo pong lingkod ang gumawa ng libro na to. Lahat po ng impormasyon na laman ng libro na to ay galing sa 29 CFR 1910 at 1926. Yun po yung OSTRA Construction as OSTRA General Industry. So, meron po silang 1,000 plus pages na libro. Lahat po ng impormasyon na importante, sinamarize po natin at inilagay natin sa libro na to. Ito po ay 108 pages lamang. Hindi po siya 1,000 plus pages. Ayan. Maliit siya. Ano lang to, handbook lang kasi to isang dangkal lang halos di ba? So, yun. Lahat po ng pinag-uusapan natin dito po sa libro na to nakalagay. At makakaasa po kayo na lahat ng pinag-uusapan natin ay as per OSHA standard talaga. Kasi nga po, itong libro na to ay hango sa OSHA. Summarize siya nung 1,000 plus pages nila. Lahat lang ng importante yung kinuha ko at inilagay ko dito. Yun. Kaya isipin ninyo, di ba? Basahin mo yung libro, intindihin mo yung libro,
tas hanapin mo lang yung mga importanteng bagay, tas gumawa ka ng panibagong libro na ang laman lang puro importanteng bagay o puro importanteng impormasyon galing sa isang mas malaking libro. Hindi naman po sinabi na kinopya natin lahat. Ano to ito ay kinuha natin yung impormasyon at saka natin ipinaliwanag isa-isa. Yun. Kaya kung mapapansin ninyo yung paraan ng pagtuturo natin, ini-elaborate nating mabuti yung mga pinag-uusapan. Unlike sa iba na kapag sinabing shoring, shoring lang siya. 'Di ba? Sarado na doon yung usapan. Tayo po, ini-elaborate natin, ipinapaliwanag natin isa-isa lahat ng impormasyon na dapat at importanteng matutunan ng isang safety. So, yun po. Doon po nagtatapos yung ating aralin para ngayon, yung ating excavation and trenching. Sa susunod po, ang pag-aaralan naman natin ay ang fall protection. Opo, nasa Saudi pa po ako. Bukas po, ang pag-aaralan naman natin, day 10 of 22 natin is fall protection. Dito po, maraming sa mga kasama, maraming safety ang nagkakamali pagdating sa fall protection. Dito po pumapasok yung usapin ng 1.8 meters kailangan nakaharness ka na. Dito po pumapasok yung usapin ng pagkakaiba ng working at heights sa general industry at working at heights sa construction industry. Dito lamang po yan sa ating fall protection program. So, maraming salamat po mga kasama. No? Maraming salamat sa pagpasok. Maraming salamat sa pakikinig sa akin. Sana po may natutunan kayo at sana po nakapagbigay ako sa inyo ng kahit konting impormasyon o karagdagang kaalaman. Ito po yung ginagawa ko ng buong loob para po matuto tayong lahat. Kasi mahirap nyo ilan lang yung may alam. Mas maganda po yung marami ang may alam. Ano po? Sana po bear with me. Sana po samahan nyo ako hanggang sa matapos natin itong 22 modules, yung OSHA construction natin. At yun nga po, gaya ng sabi ko kanina, nag-uumpisa pa lang tayo. Pagkatapos ng OSHA construction, kung papayag sila, kung walang magagalit sa atin, pag-uusapan naman natin yung iba pang klase ng training like IOSH, yung COSH, yung BOSH. Pag-uusapan po natin yan. 'Di ba? Yung EMS, 'di ba? Ano-ano ba itong mga ito? Kung walang magagalit sa atin, pag-uusapan po natin lahat yan. Pero wala naman siguro magagalit kasi hindi naman tayo bibigyan ng certifications Knowledge lang naman ang ibinibigay natin So, yun lang po. Maraming salamat po. Paki-share na lang po yung live natin. Paki-subscribe po ako sa Facebook. Paki-follow sa Facebook. Paki-subscribe po sa YouTube channel natin, Renante Castelo po. Paki-share po yung mga videos natin doon. Paki-like. At paki-ring yung bell. So, hanggang sa muli pa mga kasama. Ingat-ingat po tayong lahat. Maraming salamat po at ingat po tayo. Paalam po.